sa pangangalaga ng pamilya Aguilanta. Siya ang pangunahing apostol at kapatid ni San Andres. Siya ang pinili bilang pinuno ng 12 alagad. Si Pedro ang tulasang katalingan ni Marco, isa sa mga dumating. Ipinatuwa si Asos ng isang 3 beses, gaya ng ibinaahayag ng Panginoon at saka sa ilaong ang manok. Pinagkaloob sa kanya ni Jesus ang mga susi ng langit at lupa, at hinilang siyang kauna-unahan ng tubaga. Namatay siya bilang martir at sa pamamagitan ng pagpapako sa krus ng pagdiwanismo. Apostol San Pedro, panalangin mo. Apostol Santiago Mayor, sa pangangalaga ng pamilya Bautista. Si Apostol Santiago Mayor ay anak ng Panginoon at sa Panginoon at sa Panginoon ng Ebanghelyo. Isa sa unang tinawag at saksi sa mga lagang pangyayari tulad ng pagbabayang anyo ng Panginoon. Sinaniniwala ang unang apostol na namatay bilang Apostol Santiago Mayor, panalangin mo kami. Apostol San Bartolome. Si Apostol San Bartolome ay isa sa 12 alagad ni Jesus. Sinaniniwala ang siyahin sina Daniel kalinanggit sa Ebanghelyo ng San Juan. Sinangaral niya ang mabuting balita sa iba't ibang lugar at namatay bilang martir dahil sa pananampalataya. Apostol San Bartolome, panalangin mo kami. Apostol San Felipe, sa pangangalaga ng pamilya de la Cruz at Santos. Si Apostol San Felipe ay isa sa 12 alagad ni Jesus na unang tinawag sa Galilea. Siya ang nagpangilala kay Nathanael. Sinangaral niya ang Ebanghelyo sa Asa ang namatay ng kapatid dahil sa kanyang pananampalataya. Apostol San Felipe, ipanalangin mo kami. Apostol Santiago Mayor, mula sa pangangalaga ng pamilya Cruz. Si Apostol Santiago ay kamag-anak ni Jesus at nalunod sa unang simbahan sa Jerusalem. Sinakdag niya ang mensahe na huwag ipataw sa mga Hudyo ang maligid na batas ng mga Hudyo. Namatay siya bilang martir matapos siyang gambulin hanggang sa mamatay. Apostol Santiago Mayor, ipanalangin mo kami. San Mateo, Apostol at Evangelista, sa pangangalaga ni Pamilya Atienza, Tramo. Si San Mateo ay isang santo ng Simbahan Katolika at kabilang sa 12 alagad ni Jesus. Bago siya tinawag ni Jesus, siya ay isang manitilang parang pagkatapos ng pamumuhay ni Jesus, nangaral siya ni Judea bilang apostol. Kasi ang sinisilarang may ibang alagad ni Jesus nang kinilala sa bansa na Tomas na Lula. Hindi siya agad naniwala sa maging pagkabuhay ni Jesus nang pagkikin niya ito nakikita at nandito. Nang maglaon, bukas sa pananampalataya niyang ibinayat na si Jesus bilang aking Panginoon at aking Diyos. Apostol Santo Tomas, ipanalangin sa kanya. Apostol San Simon Makabayan, sa pangangalaga ng pamilya Aguinaldo at Santos. Isa sa 12 alagad ni Jesus. Tinatawag din siyang Panginoon o Masika dahil sa kanyang magiging pananampalataya. Bagamat hindi siya nagsisilipanggal ng ibang apostol, hindi ito nangangahulugang hindi pangalagaan sa Diyos. Ayon sa tradisyon, matapos magsabi sa Judas Tadeo sa pangangalaga ni Abogada, Honorata, Aguilar at pamilya. Si Apostol San Judas Tadeo ang pinakasing santo dahil sa mga bigong mga layunin at kawalan ng pag-asa dahil sa mga suliranin. Ang kanyang salita ay isang pamalo
at karaniwang nilalarawan sila kay Apoy sa paligid ng ulo, bilang tanda ng kanyang presensya sa araw ng Pentecoste. Pagkailang tinanggap ng Espiritu Santo kasama ng ibang mga apostol. Apostol sa Judas Tadeo, panalangin sa Panginoon. Ang pagpunto kay Jesus sa pangangalaga ng pamilya nito. Noong panahon yun, sinabati ng Espiritu Santo sa iba upang pupunin ng Galilee. Sa loob ng 40 araw at 40 yun, siya ay nag-ayuno at nagulat. Sa tatlong ito, sinunta natin ang pagkatagumpay natin laban sa mga gusto ng Galilee. Isang patuloy ng kanyang ganap na pananampalataya at pagtitiwala sa amin. Tayo sa gusto ng Galilee sa awaan ng Panginoon. Ang pagbabago ang iyong pinigil. Kaya sila sa pagkakas sa isang pataas na mundo. Buwan ay nagbago ang magpilipili sa halasin. Naglilipili sa kapilian ng buwan din. Kapag ang isisalang gawin naman dito sa Pilipin. Nagpakita rin sa kanila sinahiligan at Moses na kagawa ng ibang isang kanila. Dito sa isang pagbabago ang iyong sa awaan ng Panginoon. Matagumpay na pagpasok ng sa pangangalaga ng pamilya Baltimore. Inuunta ng ipasok ang matagumpay na pagpasok ng Baltimore. Kung saan ang mga tao nandito ng palagupan ang pagdapat ng kanilang mga balabal sa taas ang pagkilala sa kanilang ang anak ni Cristo. Napakita niya ang Cristo ang simula ng kanyang pagpapasalamat at pagkakasal niya ang pangalan na nalilitan sa kanya. Pagsulit na aming hari sa awaan ng kanya. Ayon sa mahal na pasyon ng Panginoon, dahil harapin na palatin ng Jesus ng kanyang kamatayan, itinaalam mo ng Lord sa kanyang mahal na ina. Sinabi, upang sinanda ang kanyang kalooban sa mga sakit at magiging halaman namin sa Panginoon. Sa pangangalaga ng masita ng sigurada sa Panginoon. Inumunta ng pagpunto ang pananalangin sa halaman namin sa Panginoon. Kung saan ipunta ang buong pagpunto sa kalooban ng Panginoon. Ang hamunin ang kasalanan ng kalimutan. Napakita dito ang nagpapagod sa kalimutan sa pagtulungan kanyang mga alang-alang sa magitan ng Sagrada Familia Porocastro, Italy. Pagkatapos kalalahin ng Panginoon sa halaman ng Gethsemane, sila ay nilakit ng isang tangkat ng kawal na itinugol ng mga bulong soldado. Kasama ni Judas Iscariot na nagkagulo sa kanya. Ito ang unang hakbang tunay sa kanyang pagpapakasal para sa kaligtasan ng isang katauhan. Sunod ng Jesus kautibot sa awaan sa kanyang. Ang pagsampas kay Jesus na nakatambol sa kanyang pagkakas. Mula sa pangangalaga ng pamilya Baltimore. Inumunta ng pagpunto ang pagiging sa katawan niya. Hawak siya ay nakagabong sa isang kanyang 22, baka 21. Alang-alang sa nagbago ng pagkakaulit. Ang pagkakaulit ng 130 ngayon kasi sa pag-asang pagpapakipay ito ang galing ng mga taong nagsisisi sa kanya ng kamatayan. Ay Jesus Nazareno sa pangangalaga ng pamilya Aguito. Ipinapakita ng imahe ito ang pagpapasal ng krus ni Jesus. Isang tanda ng kanyang buong pusong pagtanggap sa kamatayang haharapin niya alang-alang sa kaligtasan ng sanlibutan. Sa pagdiwaan niya sa krus, ibigay na niya ang kanyang buhay upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan at may pagkasundo sa kanyang anak na sa langit. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sa awaan ng Panginoon. So kayo ano sila nito?
Virgen Amargura, mula sa pangangalaga ng Pamilya Santos, Antonio. Ang Virgen Amargura ay si Maria na laging nagdadalanhati sa paghihirap ng kanyang anak na si Jesus. Sa kabila ng matinding sakit, siya na nagiging tapat at matatag sa pananampalataya. Siya ay ating huwarang ng wagas sa pagmamahal at pag-ibig. Virgen Amargura, ipanalangin mo kami. Ang unang pagdadama ni Jesus sa pangangalaga ng Pamilya de Rosario. Dinudumita ng tagbong ito ang unang pagdadama ni Jesus matapos itataw sa kanya ang mabigat na krus na kanyang kapasindihan ng Golgotha. Dahil sa matinding pagod at ugat na pinamumula sa pagkakahalisi, nabuhay siya sa lupa ng gitna ng paglalakbay. Sa pagkadapang ito, hinahayag ang kanyang buong pusong pagtanggap sa bigat ng kasalanan ng sangkatauhan. Si Nuestro Padre Jesus de la Primera Caída, kaawaan mo kami. Ang ikalawang pagkadapa ni Jesus sa pangangalaga ng Pamilya nito. Sa gitna ng paglalakad ni Jesus patungo sa Golgotha, muling nagawa ang kanyang katawan sa lupa. Ito ang ikalawang pagkadapa. Lalong muligat ang kanyang pasal, hindi lamang dahil sa krus, kundi sa patuloy na paghabang, pangungutsa at kawalang awa ng mga taong kanyang initan. Ngunit sa kabila ng pagkata, hindi niyang ulangan, dala ang matatag na paninindigan at wagas na pag-ibig. Ang tagpong ito ay paalala ng kanyang walang kapantay na pag-ibig at paninindigan para sa ating kaligtasan. Nuestro Padre Jesus de la Segunda Caída, kaawaan mo kami. Ang pagkasalubong ni Jesus sa kanyang inang nagdadalanghati sa pangangalaga ng Pamilya Galos Pilipino. Nang nakasalubong ni Jesus ang kanyang ina, inikirot sa mga sandaling iyon, sa gitna ng pagdurusa at pagpapakasakit, ipinakita pa rin ni Jesus ang pagmamahal at pag-aalaga sa kanyang nagdadalanhating ina. Ang mga mata ni Maria ay lumuluha at ang kanyang puso ay nagdurugo na handang akuin ang halilinan si Jesus sa pagbubuhat ng krus. Mabuhay lang ang kanyang anak. Jesus, kaawaan mo kami. Inang naghahati, ipanalangin mo kami. Sa Jesus, sa kanlungan ng mahal na ina, sa pangangalaga ni Ginoong Rogelio Santos. Matapos itawid sa krus, ang katawan ni Jesus ay ibinaba at iniyumlay sa kanlungan ng kanyang inang si Maria. Basta rin ito, isinamanan ni Maria ang matinding dalanghati, ngunit buong pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Sa Jesus sa kanlungan ng kanyang inang nagdadalanghati, kaawaan mo. Kayo. Ang koronang tinig na tinutong sa kanyang ulo at ang mga pako na tumarap sa kanyang mga kamay at paa. Sa katahimikan ng ina, nahahayag ang matinding dalanghati, ngunit kasabay nito ang matibay na pananampalataya sa kalooban ng Diyos. Virgen de la Angustia, ipanalangin mo kami. Matapos magiging ang Panginoon, sa katahimikan at dalanghati, pinagkulay-kulay niya ang mga kasangkapang sinabi sa pagpapahirap ng Jesus, habang dala sa puso ang pananabik at pag-asa sa kanyang muling pagkabuo. Virgen de la Soledad, ipanalangin mo kami. Santa Juana, asawa ni Jesus sa pangangalaga ng Pamilya Medina Martinez. Isa siya sa mga naikayang kababaihang paus-pusong naglingkod kay Jesus. Bilang asawa ni Busa, isang katiwala ni Haring Herodes, isang tawana ay buong kalulaang loob na tumugon sa tawag ng Diyos sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga material na pangangailangan ng Jesus habang sila ay nangangaral ng buting balita. Sa tawana, asawa ni Busa, panalangin mo kami. Santa Verona ng Betania, Santa Maria at Santa Marta, na naninirahan sa Betania.
Nang mabalitaan ni Jesus ang pagkamatay ni Lazarus, matapos itong magkasakit, siya ay tumangin. Dahil sa kanyang wagas na pag-ibig at di makatuparan ng kanyang pangako sa ang muling pagkabuhay at ilang. Ngunit sinuhay na Jesus si Lazarus, isang walang dahilan upang maraming tao ang sumasampalataya sa kanya. San Lazaro ng Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria de Betania, sa pangangalaga ng pamilya Magdutang. Kapatid ni Santa Marta at San Lazaro at Santa Maria ay kilala sa kanilang malapit na pagmamahal at pananampalataya kay Jesus. Bilang pasasalamat sa buhay na muli kanyang kapatid na si Lazaro, sinahira niya ng mamahaling tabango ang mga paa ni Jesus sa kanyang bahay sa Betania. Siya rin ay huwara ng pakikinig sa salita ng Diyos, sapagkat noong dumalaw si Jesus sa kanyang tahanan, siya'y umupo sa kanyang paanan upang makinig habang si Santa Marta ay abala sa paglilingkod. Santa Marta de Betania, ipanalangin mo kami. Santa Marta de Betania, mula sa pangangalaga ng pamilya ni Magdutang. Unang ipinakalala sa Ebanghelyo ni San Lucas, Santa Marta ay taga-Betania at kapatid ni Santa Maria at San Lazaro. Nilalarawan siya bilang masinop at maalaga, na abalang nag-aalikasi ng kayasli nang hindi tumuloy sa kanilang tahanan. Sa tagpong ito, itinuro na Jesus sa kanila ang isang mahalagang aral, na higit sa anumang abala sa mundo. Ang pagpapayaman ng sarili sa salita ng Diyos, ang tunay na dapat pagtuunan ng Diyos. Santa Marta de Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria Cleope, sa pangangalaga ng pamilya Pagbulis Ramos. Ipinapalagay na pinsan ng mahal na Birhen Maria si Santa Maria Cleope ay isang malagis na kahag-anak ni Jesus at matubig na tagasunod sa tumulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Sila ang asawa ni Cleopas at isa sa nagsipangalangin sa pamilya. Santa Maria Salome, mula sa pangangalaga ng pamilya Tolentino. Sinasama nilang asawa ni Pedro, at sinasama sa Santiago Apostol at San Juan de la Cruz. Dalawa sa mga kilalang alagad na ito. Sinay siya sa mga batas sa babaeng tagasunod na naglungkot sa Diyos. Sabihan siya ang bilang isa sa mga nagsisigil sa Nicodemus sa pangangalaga ng pamilya Pangaliliaga. Isang Nicodemus ang isang karisyo at masabi ng salubulis na pag-ibig na kauglumatin sa Jesus upang makagig sa kanyang aral. Sila rin ang tumulong kay San Jose ng Arimatea sa pagkuha at pamilibing ng katawan ni Jesus. Sinalang niya bilang isang alagad na pag-ibig, inulit tapat sa kanilang kalagayan. San Nicodemus, ipanalangin mo kami. San Jose Arimatea, mula sa pangangalaga ng pamilya Calagay. San Jose ng Arimatea ay isang mayamang masabi ng sanito ang inyong kaalagay niya. Siya ang kumalit kay Pilato na sinisin ang katawan ni Jesus at inihanggaw ang sarili niya. Sila bilang pinulong tama at pananampalataya at palasagin sa tagpayan. San Jose Arimatea, ipanalangin mo kami. Santo Espiritu, sa pangangalaga ng bisita ng Sagrada Familia. Ang Santo Rosario at tampok ng langit tuloy sa kanya araw. Nalilulinta ang mga lalanggaw ng Panginoon matapos silang ipako sa Diyos. Sila ang Diyos na nagkatawang tao upang tubusin ng sanlibutan. Ang poder ng Diyos na upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan mula sa kasalanan. Kaya ang kalimutan ng Diyos sa kanilang Diyos sa hawaan ng Santa Maria Magdalena, sa pangangalaga ng
hindi nakagalakay sa ayos, sapagkat sa lahat ng mga Kristol, sila ang nagdakila ng pinakamatatan sa pagmamahal sa Jesus. Mula sa simula ng Kristolo, sa oras ng pagsirap, at sa kanyang pinagkatiwala ng Panginoon ang kanyang mga anak. Sa buwan ng Evangelista, panalangin kapatid. Padre Generoso, sa pangangalaga ng Panginoong
Nahihirapan ako ngayon, nahihirapan ako.
Oh, tama.